Kamusta mga kababayan ko, hali kayo at sabay nating alamin kung paano nagsimula ang Opium War sa China. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube para updated kayo sa bagong video. Sa isang panahon sa simula ng ika-19 siglo, isang makapangyarihang imperyo na kilala bilang China naghahari sa malawak na lupain at mga lumang tradisyon. Ang Middle Kingdom, kung paano ito tinatawag sa kanyang sarili, nagtataglay ang mga kayamanan ng silk, porselan, at tiyan na magagalit ang mundo. Isang beses sa isang panahon sa ika-19 siglo China, isang lupain na humantong sa mga lumang tradisyon, ang isang masamang shadow ay nagsimulang lumalabas. Ito ay ang shadow ng opium, isang mataas na addictive sangkap ibinigay sa pamamagitan ng mga dayuhang mga ngalakal na naghahanap upang makakuha ng profit mula sa mahalagang mga kalakal ng China. Noong unang bahagi ng ika-19 na siglo, ang China ay pinamumunuan ng dinastyang Qing. Sinikap ng mga mangangalakal ng Britanya na makipagkalakalan sa China, ngunit mahigpit na kinokontrol ng pamahalaan ng Qing ang mga pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ito ay humantong sa isang kawalan ng timbang. Kalakal tulad ng tsaa at silk habang nag-import ng mas kakit-akit na mga produkto tulad ng opium. Ang opium, isang nakakahumaling na sangkap, ay nagdulot ng pinsala sa lipunang Tsino. Lumaki ang problema sa pagkagumon na humahantong sa mga isyong panlipunan at pang-ekonomiya. Noong 1839, naglabas ang emperador ng Tsina ng kautusan na itigil ang kalakalan ng opyo na nag-udyok sa British mangangalakal upang labanan. Lumakas ang mga tensyon, at noong 1840, ang mga puwersa ng Britanya, na nilagyan ng mga advanced na sandata, ay nakipagsagupaan sa mga Tsino sa nakilala bilang unang digmaang opyo. Ang mga British, na pinamumunuan ni Commodore George Elliot at kalaunan, ay si Sir Charles Napier, ay mabilis na natalo ang mga puwersang Tsino. Ang Treaty ng Nanking, na sinusulat sa 1842, natapos ang digmaan. Ito ay isang humiliating kasunduan para sa China, sapagkat ibinigay ito Hong Kong sa Britain, buksan ang 5 baybayin ports sa labas ng kalakalan, at inilagay malaki reparasyon. Ito markahan ng isang punto ng pagbabalik sa kasaysayan ng China, bilang ito exposed ang mga kakulangan ng Qing Dynasty, at highlighted ang pangangailangan para sa modernization. Ang Opium War ay nagpasiklab ng isang serye ng mga kasunod na salungatan na nag-ambag sa paghina ng dinastiyang Qing at naging daan para sa magulong modernong kasaysayan ng China. Binigyang diin din ito ang epekto ng imperyalismong kanluranin sa China, ang pakikibaka nito para sa soberanya at katatagan.